mga tuying at ka-Jerry. Dos. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto, 6:05. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Inatasan ng Ombudsman ang magkapatid na Remulla kasama ang tatlong iba pang matataas na opisyal na sagutin ang criminal and administrative complaints na isinampa laban sa kanila kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng ICC noong Marso. Ang hakbang ng Ombudsman ay tugon nito sa isinumiteng report ng Senate Committee on Foreign Relations na pinamumunuan ni Senator Amy Marcos na nag-imbestiga sa legalidad ng Duterte arrest. Nakitaan ng komite ng paglabag ang 5 opisyal na kinabibilangan nina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, DILG Secretary John Vic Remulla, PNP Chief Romel Marbil, CIDG Director Major General Nicolas Torres. Sino si Torres? Torre. Plural. Mother. At the Special Envoy on Transnational Crime, Marcos Lacanilao. Sinabihan ng Ombudsman ang nasabing mga opisyal na magsumite ng sagot o counter affidavit sa mga alegasyon ng arbitrary detention, usurpation of judicial functions, usurpation of authority o official functions, at false testimony. Isyu ng katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Kayo ba ay nakakaranas na ng mga pag-ulan-ulan? Sa Quezon City, ang dalas ng umulan ngayon sa hapon, ano? Sa Nueva Ecija din, kumbachero. Nueva Ecija. Nueva Ecija. Pero bakit yata dito sa gawing parte ng Manila, wala, bihira. Alam kasing maraming taga Nueva Ecija sa Quezon City. Sa Quezon City. Oo.
Tuwing titingnan ko kung umuulan sa QC, umuulan. Pag dito naman kapag andito tayo sa Maynila o Pasay, wala eh. Mabundok kasi sa Quezon City, kumbachero eh. Kalapit natin ang bundok eh. Oh, ano kaya yan? Tayo kaya ay sinisimula ng patikimin ng papalapit na tagulan? Sample, sabi nga. Sample ba yan? Nung araw, kapag ang ulan ay pumatak ng Mayo, yung ano tawag doon? Agua de Mayo. Agua de Mayo. Talagang maliligo ka sa ulan eh. Oo, panggamot daw yan sa bungang araw. Sa bungang araw, lalo sa buni, sa adhad. Ayan, lalo na kung nahilig ka ng kakakain ng mangga, nagkabungang araw ka. Ano kinalaman doon? Sabi nila ng mga matatanda noon kakakain mo ng mangga yan eh. So kapag ka naligo ka daw sa ulan, lalo na yung Agua de Mayo, unang ulan sa buwan ng Mayo. Pero kapag ka ngayon ka naligo sa ulan, nako, nalilimahid ka, lagkit. Madumi. Iba na. Kasi madumi hangin. Pero yung mga ulan na yan, baliwala yan sa mga nagsisikhay, nagsusumikap, lalo pat ngayon ay ilan na lang? 5 days! 5 araw na lang! Eleksyon na! May 7 na nga pala ngayon. May 7, ha? Ilan tulog na lang. Kaya yung iba dyan talagang ratsada na, kumbachero. Siguro, iba hindi na natutulog. Saka, hindi ba lagi natin binabanggit, hanga ka din sa mga politiko eh. Yung masipag mangampanya. Talaga. Okay. Ang hirap sa init na yan, tapos aabutan ka ng ulan. Tsaka yun nga sa dami ng tao mong kailangang harapin. Araw-araw. Sabi nga nung isang nakausap natin na kandidato na dati nang sanay humarap sa maraming tao dahil siya galing sa entertainment industry. Pagod na pagod daw siya. Pagod na din, nakakapagod talaga. Saka, diba, papapagod ka, harap ka sa maraming tao, kakaway-kaway ka. Minsan, may hahablot sa'yo. Pagka, bibigay ka ng t-shirt, tapos hindi ka nalingon sa kabila, mumurahin ka nung... Ganon, tapos mumurahin ka. Di syempre, medyo... diba? De syempre, ikaw naman tao lamang. Tapos pagka na-tsempohan ng video na sumagot ka dun sa ganon, yari ka na. Yari ka na. Talagang itong ginagawa nila, sakripisyo eh. Sakripisyo yan. Pero sabi nga naman nila, sulit naman. Sulit naman. Pag nanalo. Pero pag natalo, dinaya. Dinaya ako. Ay, nako. Kumusta kayo mga textmates? Kayo ba'y nakapili na? Iba'y dapat. Ngayon ay pakanta-kanta na lang tayo ngayon dahil nakapili na tayo. Pakanta-kanta na lang ng mga awiting naririnig natin lagi sa radyo, sa telebisyon, tulad ng 106 Trabaho Party List. Trabaho Party List 106. Diba? Meron ng LSS. Diba? Pagalingan kayo. Dapat ganon. Pagalingan. Yan hindi man sabihin natin, hindi naman iboboto. Ibig sabihin, iboboto yung ganyan. Hindi mo masasabi yun. Yun ang maaalala mo. Ano nga yung napapakinggan ko sa radyo? Anong number nga yan? 106. Ayan. Dahil masaya kang boboto, pagtanggap mo pa lang ng iyong balota, tataob mo na kaagad yun. At hahanapin mo na kaagad yun. Di ba, Kong Angel? Tama ba? Tataob Kong mo. Angel? Talaga. Sabi ni Kong Angel, ba't naiba yata? Sa akin galing yun. Ba't naiba yata yung pinili? Kanya-kanya yun. Di ba? Sa dami naman yung party list na yan eh. At syempre, mga senatorial candidates natin. Ayan. Ang Pangulong Bongbong Marcos may binanggit pwede ba nating i-air muna sandali yon, Mother? Yung sinabi ng Pangulo tungkol sa pagpili ng mga ihahalal na senador. Kayong kanina, yung narinig natin kanina. Mr. President, come in. Come in. Teka, inaayos pa raw.
Oo. Yun lang binanggit ng Pangulo. Narinig ko kay Kuya Angel habang nagbabalita kanina. Kailangan daw yung mga ihahalal na mga mambabatas, lalo na mga senador, hindi kokontra. Ayan, hindi tutol sa mga programang ipinatutupad ng administrasyon. Ayan, ito. Ayan, Mr. President. Ang senador na maihahalal natin, na maihahalal sa eleksyon ay kontra sa administrasyon. Ang magiging problema, haharangin lahat ng gustong gawin ng administrasyon. Kaya't wag po tayong mapunta ron. Yun ang ibig na sabihin ng Pangulo. Dito tayo sa anong tawag doon? Sa alyansa ng administrasyon na hindi na kumpleto ngayon. Ilan na lang ba ngayon? Parang 6 na lang eh. 6 na lang ba? 10. ES Jomar. Ilan na lang ba? 10, hindi ba 11? Naging 10 na lang ba talaga? Hindi, actually, 11 yan. Si Camille kasi, hindi pa officially nakakalas. Parang ang tawag ngayon kay Camille ay guest candidate. Parang guest candidate na lang. Bakit para yung palabas ng Malacanang na mga istorya laban sa mga bilyar? Meron ba? Oo, yung tungkol sa yung gumagawa ng tubig. Yung gumagawa ng tubig, yung Coca-Cola. Maraming nakakapo na doon, yung Prime, yung Prime Water. Lalo na biglang binanggit ng palasyo itong problema ng Prime Water. Parang anti-Camille Villar yun. So parang inilaglag na rin ba ng administrasyon si Camille Villar? Napakagandang katanungan yan. Siguro maaaring mamaya ay may makausap tayo para masagot ang ating mga katanungan yan. Bagamat gusto lang nating klaruhin na tayong lahat ay gusto natin ng maayos na serbisyo at malinis na tubig. Talaga, dapat na hindi naman prime necessity yan. Hindi naman din lingid sa kaalaman, pati ng mga bilyar, na may mga reklamo laban po sa prime. Marami. Tayo lang dito Dito, di ba? Binubuliglig tayo ng mga reklamo. Hindi lang po Bulacan yun, mga kababayan. Meron pa pong iba. Kaya nga itong, nababanggit nga din natin yung pagpasok ng mga negosyante, ng mga politiko, pamilya ng politiko, sa negosyo ng public utilities, kung tawagin. Kung yan suicide yan magandang kita, sabihin na natin maganda kita, pero pag nagka-problema yan, damay yung buong angkan mo. Totoo yan. Damay yung buong angkan mo. Dahil yung galit ng mga tao, hindi makapaligo. Halimbawa, kung sa kuryente naman, pag madilim. Brownout ng brownout. Nako. Napakahirap yan. Sulit kapag parang kandidato rin, parang politiko rin. Sulit kapag nanalo, sulit kapag maraming kita, pero pag nagka-problema na, high risk. Nako po, inang Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Hindi mo rin naman masisisi ang Pangulo sa pagpapahayag ng gano'n na kailangan kakampi o kaalyado ng administrasyon ng Manalo dahil galing pa mismo sa kapatid niya. Kapatid niya pa mismo yung pumupuna sa mga programa ng administrasyon. Sabi ni Napoleon Polo, ito nakikinig sa atin. Si Napoleon. Parang patama na yon kay Super Ate. Di ba? Kasi kay Super Ate naman kasi, naturingang kapatid. Wala kang marinig kahit isang mabuting bagay para sa kanyang kapatid. Tungkol dito sa administrasyon na pinamumunuan ng kanyang kapatid. Tulad na lang nitong bigas. Di ba? Dati lagi sigaw ng sigaw ang marami. Asa na ang 20 pesos? Asa na 20 pesos na bigas? Nung andyan ay 20 pesos na bigas. Politika lang yan. Namumulitika lang yan. Yun. Para sa eleksyon lang yan. Sino ang pinakahuling nagsalita ng ganyan? Ito, Ate. Si Super Ate. Si Super Ate. Kaya hindi mo masisisi ang isang Pangulo na ang hanaping ang hilingin niyang makasama niya o manalo sa darating na eleksyon yung katugon ng kanyang mga programa. Isyu ng bayan, katotohanan. 2
por Dos. Oras po natin. Achi, Mr. Jelom Tang, Lakyam di Chaphun, 6:20 na ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Maha Salvador po. Ang maaasahan, ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Singil sa kuryente ng Meralco bababa ngayong buwan. 1.4% inflation rate. Uy! Aba, antindi Ang tindi yan ah. Ang baba na nito Aha. Noong Abril, ito daw po ang pre-pandemic low ipinagmalaki ng pamahalaan. Netflix may taas singil simula sa buwan ng Hunyo. Comelec, tiwala na mas marami ang makakaboto matapos ideklarang holiday ang May 12 elections. Driver ng SUV sa fatal accident sa NAIA, negatibo sa alcohol at drug test. Truck na nagatid ng mga balota sa Bukidnon nahulog sa bangin. Naku po. Isa patay. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, bababa ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Ayon kay Meralco spokesman Jos Aldariaga, ito'y dahil sa inaasahang pagbaba ng generation at transmission charges sa kabila ng matinding init ng panahon. Paliwanag nito, inaasahang pagbaba ng transmission cost ay dahil na rin sa bumababang reserve market prices. Bukod dito, nagkaroon din anya ng mahigit sa 15% na pagbaba sa presyo sa wholesale electricity spot market na naging dahilan upang mag-reflect ito sa generation charges. Gayunpaman, wala pang pinal na anunsyo ang Meralco kung magkano ang ibababa sa singil sa kuryente. Bumagal ang inflation sa 1.4% noong Abril mula sa 1.8% noong Marso. Ito po ang pinakamababa sa nakalipas na 5 taon. Ito dahil sa pagbaba ng gasto sa transportasyon at presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages, kabilang ang bigas, gulay at galunggong. So, nung April 2024, kumbatsero, ang inflation rate, ibig sabihin, 1 year ago, ay 3.8%. Okay. Taas. Yung 3 ngayon ay 1.4%. Aba, tingnan mo nga naman. Kaya, parang, tama, 5 taon. Unprecedented to for 5 years. Oo. Ayon kay PSA National Statistician at USEC Dennis Mapa, nakaambag din sa bumabang inflation ang mas mabagal na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Samantala, bumilis naman ang inflation sa NCR sa 2.4% noong Abril dahil sa pagtaas ng singil sa kuryente. 1.4%. Biruin nyo, daig pa natin ang Amerika. Ganun na ba ang sa Amerika nitong itong huli nila na end ng March, 2.4 kumbatsero. 2.4. Ang inflation. Samantalang tayo 1.4. Sasabihin ng mga tao, kainin niyo yung numero nyo. Hindi po, ito pong inflation rate po ay hindi po pwedeng maglukuhan dito. Ang totoo nun,
tumaas nga ito ng kailan umabot ng 7% ang inflation natin eh. Oo, yan ho yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at mga serbisyo. At katulad nun, kung talagang panluloko lang ang gagawin ng gobyerno sa numero na to, ba't nila idideklara yung 7%? Yung 7%. Ba't nila idideklara yung 5%? Kaya nga. Ganun talaga yun. Hindi ganun. Samantala, asahan ng mahigit 20 pesos na pagtaas sa monthly subscription fee ng Netflix. Sa susunod na buwan, epekto ng pagpapatupad ng pamahalaan ng 12% VAT sa digital services mula sa mga dayuhang kumpanya. Sa abiso ng Netflix Philippines sa kanilang subscribers, ipinapaalam nito ang hinggil sa ipapataw na VAT sa membership at kung magkano ang kanilang magiging bagong buwan ng singil simula sa June 1. Matatandang nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Act 12023 na nagpapatupad ng 12% VAT sa digital services na kinabibilangan ng media, music, video on demand at advertising. Layunin nito na gawing patas ang laban sa merkado ng mga traditional and digital business. Hindi ba tama lang naman yun? Oo, talaga naman. Isipin mong tiba-tiba ang Netflix dito sa Pilipinas. Ang mga sinihan, wala nang nanonood halos. Yung sine, ang laki ng buwis na sinisingil sa Netflix ay wala. Ngayon, inayos lang. Inayos lang. Dapat naman sila magbayad sa mga Pilipino. Kaya lang sabi ng Netflix, ganun ha. Papasa namin sa inyo. Papasa namin sa inyo yan. Ayun. Nagnegatibo sa alcohol at drug test ang driver ng SUV na umararo sa mga tao sa departure area ng NAIA Terminal 1. Ayon sa PNP Aviation Security Group, agad sumailalim sa serye ng test at medical evaluation ang naturang driver matapos itong arestuhin. Sa ngayon ay nakadetine ang suspect sa custody ng PNP ABSI Group Mobile Patrol Security Unit Detention Facility. Magugunitan 2 ang nasawi, kabilang na ang isang bata, habang 4 naman ang sugatan sa naturang insidente. Isang truck naman ang nahulog sa bangin sa Upper Puerto, Cagayan de Oro City matapos maghatid ng election paraphernalia sa Bukidnon kahapon. Ito ang kinumpirma mismo ni COMELEC Chairman George Garcia sa DZRH. Ayon kay Chairman Garcia, ang nasawi ay pahinante mula sa F2 Logistics habang 2 iba pa ang nasugatan. Inihinalang nawala ng kontrol ang driver ng truck dahil sa kurbadang daan na nagresulta sa pagkahulog ng sasakyan mula sa kalsada at pagtagilid nito sa creek. Ayan Naku, lalim nga pala, no? Layo. Mandidisgrasya talaga pag ganun. Tapos truck pa yan. Sa laki niyan. Nilinaw ng COMELEC na maayos na naihatid sa mga presinto sa Bukidnon ang mga gagamiting balota bago naganap ang malagim na aksidente. Opo, na-deliver na po ito sa Bukidnon at yung truck naman ay pabalik na po from Bukidnon papuntang Cagayan de Oro. Kaya po, at least doon sa puntong yan, huwag po mag-aalala yung mga kababayan natin. Wala po na nasira o na kompromiso na mga gagamitan natin. Kaya nga lang po siyempre nakakalungkot dahil may nagbuwis po ng buhay. COMELEC Chairman George Garcia. Alas 6:35 ng umaga, naimbag bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Magandang umaga sa mga taga-Caloocan. Inendorso ng Iglesia ni Cristo ang kandidatura ni Caloocan City Mayor Along Malapitan. Kabilang din sa sinuportahan ng INC ang katandem ni Malapitan na si Vice Mayor Karina Te at 20 iba pang miyembro ng... Si Te. Si Kuya, tsaka si Te. At 20 iba pang miyembro ng local slate ng Team Aksyon at Malasakit. Bago ang endorsement, nanguna si Malapitan sa mga survey laban sa katunggali na si dating Senador Antonio Trillanes. Ito yung putputan di ba? Ito yung putputan. Dikit na dikit. Si Malapitan po, si Along Malapitan ay nakakuha ng 82%. Samantalang dikit na dikit sa 14% si Trillanes. Dikit na dikit. Putputan, ha? Putputan. Nagulat nga si Chis Escudero, Putputan na pala Susunod! Dito po. Ano ang update sa dulang pinamagatang Iyon Taguig, Kanyang Makati? Yan! At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng CS Balita 6:37.
This time check is walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita! Alas 6:44. Meron palang, di ba si Governor Gwen Garcia ay sinuspindi ng ombudsman. Pero ayaw muna niyang, hindi naman daw niya dinidefy ang ombudsman. Gusto lang muna niyang magkaroon ng clarification. From the Department of the Interior and Local Government. But why? I don't know. Kasi nga, ang mag-i-implement ng mga suspension na yun, DILG, di ba? Oo nga. Ang DILG. Parang na si Uncle Sam naman, nabubusit na. Ano ba naman itong DILG na to? Laging lahat na lang yung mga sinususpende namin, parang nagiging discretionary sa DILG kung alin yung i-implement at alin yung hindi. Parang ganun ang dating. Sabi ni Senator Manny Pacquiao, teka, ako muna referee ngayon. Teka muna. Parang nabago. Nabago. Si Manny Pacquiao dating. Sabi ni Senator, referee muna siya. Senator. Referee muna. Pero nung bandang huli, lumilitaw na sabi niya, ano ba masama sa ginawa ni Governor Gwendolyn Garcia? Si Governor Gwendolyn Garcia po pala ay nakasuhan dahil sa desilting o paglilinis at pag-aalis ng bara sa Mananga River. At so dredging yan. So yun daw pong ginawa ni Governor Garcia na ito ay isang hakbang na ginagamit para siya ay suspindihin. Sabi ni Manny Pacquiao, bakit parurusahan mo yung mabilis at makataong kumilos? Kailangan ng mga taga Cebu ang malinis na tubig, lalo na pag may kalamidad. Para daw maiwasan yung krisis dahil sa kakulangan ng tubig, kailangan mabilis na kilos. Nung kumilos niya yung gobernador, sususpindihin. Yan na nga. So yan ang tanong ni Manny Pacman na isa ring mabilis manuntok. Mabilis manuntok. Hindi, pero ang pangyayari pong ito, bagamat legal, sa isang ordinaryong tao, lalo sa mga taga Cebu, isipin, ano ba masama pagka kami paglilingkuran ng gobyerno? Totoo yun. Yan ang magiging tingin ng mga tao dyan. Sabi po ni Senator Pacquiao, anumang akusasyon laban sa mga halal na opisyal ay dapat dumaan sa tamang proseso at hindi ginagamit para sa pansariling interes o politika, lalo na kung ang prinsipyo ay mapagaan ang buhay ng kanyang mga mamamayan, meaning ang mga taga Cebu. Mayong buntag kaninyong tanan, mga Bisaya. Mata na ba mo diha? Gising na ba kayo? Lalo pa ngayon, mag-i-eleksyon pa naman. Samantala, nanawagan sa COMELEC ang mga lider ng simbahan mula sa mga bayan sa 6th District ng Pangasinan hinggil sa talamak na vote buying. Sa liham na ipinadala sa COMELEC na nilagdaan ang mga church leaders mula sa Tayug, Umingan, Santa Maria, Balungao, Rosales at San Manuel, ibinunyag ng mga ito ang lantarang pamamahagi ng 3,000 pesos sa kanilang lugar sa pamimili ng boto. Aba, masantos siya kabwasan, EDSA kayo namin at bangon kita. Baka hindi kayo mabigyan ng 3,000 kapag nagpahila-hilata pa kayo dyan, ha? Naimbag nga bigat, kada kayo amin na po. Agreeing kayo. Gising na. Giit ng mga kinatawan ng simbahan, nakakaalarma. Hindi lamang ang vote buying kundi maging ang kawalan ng kaukulang aksyon tungkol dito. Kinwestiyon din ng mga ng simbahan kung bakit maraming kandidato ang handang gumastos ng malaking halaga ng pera para makahawak ng posisyon.
Paninindigan ng mga church leaders ang vote buying ay illegal at immoral na gawaing nakasisira sa anilay moral fabric ng komunidad. Ilan sa mga lumagda sa sulat na ipinadala sa COMELEC ay sina Pastor Renato Licuan ng Tayug of Christ, Pastora Nora Salinas ng Grace Evangelical Church at Pastor Serviliano Tintero ng United Church of Christ in the Philippines. Nanawagan si Bulacan 6th District Congressman Salvador Ador Plato. Kador, maganda morning sa Department of Agriculture at National Irrigation Administration na magsagawa ng masusing investigasyon sa structural integrity ng Bustos Dam. Kasunod po ito ng insidente ng pagsabog ng rubber gate number 3 dahil sa pagtagas dulot ng mainit na panahon. Ito po ang ikalawang pagtagas matapos ang rubber gate number 5 ay nagmalfunction at na-deflate noong May 2020. Ang Bustos Dam ay kilala rin sa tawag na Angat After Bay Regulator Dam na matatagpuan sa Barangay Tibagan, Bustos, Bulacan. Ang 6 na rubber gate ay inilagay noong termino ni dating Pangulong Noynoy Aquino na bahagi ng rehabilitasyon ng Angat Dam. Nagpahayag ng pangamba si Congressman Plato na isa ring licensed civil engineer na kung may ano iba pang daw? Isa siyang licensed civil engineer. Aba, alam mo ba yon, Mother? Na kung may iba pang rubber gate ang bibigay, baka maging banta na ito sa buhay ng mga taga Bulacan. Totoo yan, delikado yan. Kador, salamat dito sa pagpapaalala ninyo. Kailangan dyan aksyon ngayon! Nagpahayag ng pasasalamat si Senator Bongo sa sambayan ng Pilipino sa kanilang patuloy na pagtitiwala at suporta matapos na muling manguna sa pinakabagong survey. Muling pinagtibay ng Archipelago Analytics Survey ang kanyang desisyon na unahin ang mga pro-poor program at itulak ang mga hakbangin sa pag-access sa pangangalagang pangkalusugan, seguridad sa pagkain at paglikha ng trabaho kung bibigyan ng panibagong termino sa Senado. Sa survey ng Archipelago Analytics na isinagawa April 26 hanggang May 1, nag-number 1 si Senator Bongo sa nakuhang 63%. Kasunod ng katulad na resulta mula sa Pulse Asia at Tangeray at iba pang mga survey nitong mga nakakaraan. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. May statement na pinakawalan ngayon si dating DOTR Secretary Art Tugade Combachero. Ang sabi niya, yes, I fully support a full, fair, and transparent investigation on the matter himayin natin of the NAIA bollards. Ano sabi niya? Yes. Tinatanong ba siya? Tinatanong ba siya ni Pepsi Paloma? Tinatanong siya ni Pepsi. I fully support. Sinusuportahan ko ng todo-todo a full, ang buo, fair, patas, and transparent investigation on the matter of the NAIA bollards. Ayun. Dapat lang na maimbestigahan, sabi niya. Dapat lang talaga. Kasi po ay may pinakawalang istorya itong statement si Undersecretary Claire Castro ng Malacanang na sinasabing gusto raw ng Pangulo na investigahan
maimbestigahan ang pagtatanim ng bollard doon. Yung mga tulos. Yung tulos. Mga tulos doon na Jerry Labasan. Ikinabit noong 2019 na ang DOTR Secretary ay si Secretary Art Tugade. Oo. Yun nga yung binabagit natin. Ano naman ang hindi ba yung sabi ko, dapat talagang tingnan. Dapat talagang tingnan. At yun din nasabi ni Secretary. Secretary Tugade, dapat lang maimbestigahan. Sabi niya, kung may kasalanan o pagkukulang ang mga tao sa NAIA noon, official man o kawani, dapat maparusahan. Ayun. Kung andyan pa sila, dapat tanggalin at iban ng tuluyan sa government service. Ayun. Kasuhan din ng kriminal. Ayan, nako. Kung wala na sila sa serbisyo, dapat kasuhan din ng kriminal at iban from joining government service in his lifetime. Ayun. Nadali mo, Secretary Sabi pa ni Secretary Art, kung may kasalanan at pagkukulang ang kontraktor, maging sino man siya, dapat kasuhan din ng kriminal at iban forever from participating in any government project, contract directly or indirectly. Ayun. All of us dapat talaga lahat tayo should stand for the truth. Ay dapat manindigan sa katotohanan. Accountability and good governance. Ayun, Yan ang sagot. Kailangan yan. Yan ang sagot. Talaga yan. Ayos, kailangan may mangyari diyan sa paglalagay ng tulos na yan. Tsaka siguro baka pwedeng i-consider ng ni NAIA General Manager Ed Manda. Hindi na siya. Hindi na. Napalitan na ba? Napalitan na ba si GM Ed Manda dyan? Oo, ang GM na ng airport ngayon ay si Al Cusi. Ayun, nga pala. Si Al Cusi. Napalitan na nga pala. Tinan nyo yung kaya nangyari yan, hindi naman, kung ano man ang pwedeng mangyari, tinan nyo, pag ang rampa ng NAIA Terminal 1 ganon, pakaliwa, aakyat pakaliwa. Tapos tsaka kakanan, haharap sa lugar ng mga tao. Yes. Nakaharap. So kung haharurot siya katulad nung nangyari, ang pupuntiryahin niya ay yung maraming tao dahil yun yung pinaka-lobby, entrance. Andun talaga yung mga tao. Entrance ng mga tao. Kung ang gagawin pa natin wag nang pahaharapin doon yung mga sasakyan. Nakaayon lang tulad sa NAIA Terminal 3. Nakaayon sa kalsada. Sa kalsada. Wala siyang sasagasaang ganung karaming tao. 'Di ba? Tingnan mo na, nadali mo Pepsi. Di ba? Yun ang biro nyo, nakaayon sa kalsada tapos humarap sa direksyon ng mga tao. Kaya nilagyan ng bollard doon. Siguro naiisip na nila na pwedeng mangyari ang ganyong aksidente. Ayun, kung ang gagawin na ngayon tanggalin na yung paharap na parada ng mga sasakyan sa pagbababa ng mga pasahero, kundi paayon na rin sa kalsada. Nag-isip tuloy ako kung batsero dun sa Kwana. Nag-isip tuloy ako sa, halimbawa, sa Hong Kong. Wala namang ganun Sa Hong Kong, walang ganun. Sa Singapore, wala din wala akong nakikita ganun. Talagang nakaayon sa kalsada. Paparada ka. Punta ka ng LA, wala din ganun. Paparada ka sa gilid. Sa gilid. Pero nakaayon sa kalsada. Nakaayon sa kalsada. Hindi yung nakaharap papunta sa mga tao. Yan pwede siguro baka pwedeng i-consider na ni GM Al Cusi yan. Tama. Ayos, palapakan. Mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Teka, nasaan ba si Sherwin Alfaro natin ngayon? Saan ba ang init dikit sa taginit? RA6 Sherwin Alfaro, go! Yes, Katunying, Ka-Jerry, ang initikit sa tag-init ay nagpapainit ngayon dito sa Lipa City sa Batangas dahil ang ating securing team. Malamig dyan, di ba? Karaniwan malamig dyan sa Lipa. Malamig pero mainit na rin ang politika. Politika. At hindi ang lalabanan dito. Sino bang tumatakbo dyan sa Lipa? Pagkita ng mga rekto at ng Rivera. Yan, yung pagka-gobernador sa Batangas at sa Lipa City. Ang tumatakbo rito yung Africa na kasama rin doon sa team ni Dilma.
Pero si Lucky ba? Si Lucky. Anong tinatakbuhan ni Lucky? Vice Governor. Si Vice Lucky. Governor. Si Christian naman, pang-congressman. Kaya naman, dikit-dikit talaga ang magkakadikit dito na pamilyang tatakbo. Pero dikit-dikit din ang swerte sa ating mga kababayan na nais magpadikit ng diesel sticker sa kanilang mga sasakyan. Pagpunta lamang dito sa may bahagi nitong Lipa Exchange. Lipa Exchange. Sa aming Pediatric Medical Center. At magpadikit ng DZRH sticker at manalo ng isang sa premyo hatid ng DZRH para groceries, bigas at DZRH merchandise. At siyempre, mamayang hapon kapag kayo natawagan ng ating mga programang break time, 2x2, 2x2 umaga, break time ng Balansato at ng public service hour, pwede kayo manalo ng 1,000 pesos. Yun! Ating inidikit sa tag Sherwin, lakas promo. Sherwin, sabi nito si Engineer Kuyang Ronald Talens ng Cabanatuan, kailan ka daw mapupunta ng Cabanatuan? Kung saan ka daw napupunta, hindi mo pinupunta yung Cabanatuan. Nako, mahilig tayo sa batuta. Pupuntahan natin yan. Tama. Ayos. Batuta, yan o. Baka batotay dyan. Eto si Jerry Haspio, Sherwin. Si Jerry Haspio ng ano yung resort mo, Jerry? Diyan sa Sariaya, Quezon. Sariaya, Quezon. Kumbidado ka raw diyan sa kanyang resort diyan. Oo. Pumunta ka na doon, Sherwin. Diretso ka na raw doon. Sariaya. At banggilitin mo lang ang pangalan ni wala nang ulan. Ni Lito Alvarez. Si Lito Alvarez ang GM. NNIC. Pero magandabay lang kayo, isa-isahin natin yan. Itulat nyo lang yung request. Badalin sa 2x2. Pupuntahan natin, isa-isahin natin yan yung mga lugar na yan na sinasabi niyo para magdikit ng DZRH sticker at manalo ng isang papremyo atid ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yehey! Sibs Hotel and Resort pala yon sa Sariaya, Quezon. Mukhang napuntahan na ni Mr. ni RD Copido Asuncion. Ganun yung ba? Sibs. Maganda ba doon? Sino kasama ni RD? Sino naman kasama ni RD? Yun lang, ano? RD? Malihim ka, RD, ha? Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy, 8 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Miyerkules sa 7 ng Mayo 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. 5 opisyal ng Malacanang pinasasagot ng Ombudsman sa Duterte arrest. Pangulong Marcos pinaiimbestigahan ng substandard bollard sa NAIA 1. Mandatory drug test sa mga PUV drivers ipinagtanggol ng Malacanang. 30 kandidato kakasuhan ng disqualification ng COMELEC dahil sa illegal campaign materials. Pangulong Bongbong Marcos kinilala ang papel ng PCG personnel o Philippine Coast Guard personnel sa West Philippine Sea. Taguig RTC nagpalabas ng TRO sa Makati kaugnay sa EMBO facilities. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines!
Hello World. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Sa detalye ng ating mga balita, pinagsusumite ng counter affidavit ng Office of the Ombudsman ang 5 matataas na opisyal ng pamahalaan. Kaugnay ito sa mga reklamong inihain ng komite sa Senado ni Senator Amy Marcos na nag-iimbestiga sa legalidad ng pag-aresto at pagdadala sa ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang sa mga pinagpapaliwanag ng Ombudsman ay sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Interior Secretary John Vic Remulla, PNP Chief General Romel Marbil, PNP CIDG Chief Nicolas Torre III at Special Envoy for Transnational Crime Marcos Lacanilao. Sa hiwalay namang kautusan, pinagpapaliwanag din ang mga nasabing opisyal sa reklamong grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service. Inaimbestigahan na rin ng Pangulong Bongbong Marcos ang umani substandard na bollard na dapat sana'y pumigil sa pagragasa ng isang Ford Everest sa departure area ng NAIA Terminal 1. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kabilang sa sisilipin ng investigasyon ang nangyaring procurement at specification ng bollard na ikinabit sa entrada ng departure area. Ginawa ang naturang proyekto na nagkakahalaga ng 8 milyong piso noong 2019 sa ilalim ng panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. Noon ay ang Transport Station Secretary ay si Arthur Tugade. Pinasusuri na rin ni PBBM ang iba pang bollard sa paliparan at agad na pinapapalitan ang mga nasira at depektibo ng bollard. Nagpahayag naman ng pagsuporta si former Secretary Tugade sa isang patas, parehas at transparent na investigasyon tungkol sa bagay na ito. Dapat anyang maparusahan ang mga may kasalanan o pagkukulang, mga retirado man o mga kasalukuyang mga opisyal ng paliparan. Giit din ni Tugade, kung may kasalanan at pagkukulang ang kontraktor, kahit sino man ito, dapat din itong makasuhan at ipagbawal ng makakuha ng kontrata sa pamahalaan kung may kasalanan. Oras natin, Engineer Tony Nanggel, 7:12 ng umaga. Umapila ang Malacanang na huwag agad husgahan ang panukalang mandatory drug test sa mga PUV drivers. Pinweltahan ni Palace Press Officer Claire Castro ang pagtutol ng grupong Piston na nagsabing tila mas layunin umano nito ang surveillance at control kaysa sa tunay na seguridad. Una nang inanunsyo ng DOTR Secretary Vince Dizon na katuwang ng ahensya ang LTO, LTFRB at PIDEA sa pagpapatupad ng regular na drug testing na posibleng isagawa kada 70 araw. Hindi po ito basta-basta maaaring sabihin na huwag na lang gawin kung ito naman po ay makakasama sa safety. So pag-aaralan pa rin po ito at huwag naman po agad nating husgahan na ito ay isang money-making device or... Si Yusek Claire Castro. Umaasa ang COMELEC na mas marami ang makaboboto sa araw ng eleksyon sa Lunes matapos na ideklarang holiday ng Pangulong Bongbong Marcos ang Mayo 12. Nakasaad ang deklarasyon sa Proclamation 878 na permado ng Pangulo. Layon po nito ng proklamasyon na mabigyan ng sapat na pagkakataon at panahon ang mga mamayan na bumoto sa national at local elections. Batay sa panuntunan ng DOLE, may dagdag na 30% sa kanilang sahod ang mga empleyadong papasok sa trabaho sa nasabing araw. Ipatutupad naman ang no work, no pay policy sa mga empleyadong hindi papasok sa Lunes. Dahil sa papasok tayo, may dagdag tayong 30%. Yun, ayos. Higit sa 30 kandidato ang nahaharap sa disqualification case dahil sa manoy illegal campaign materials. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nakatakdang maghain ng kaso ang Task Force Backlash laban sa 30 hanggang 35 kandidato na bigong baklasin ang kanilang mga illegal campaign materials sa kabila ng paulit-ulit na abiso ng ahensya. Ayon kay Garcia, isa sa mga ito ay tumatakbo pa sa pagkasenador. Paalala nito, maaring maharap sa election offense charges at disqualification ang mga kandidatong lumalabag sa panuntunan ng COMELEC. May tuturing na illegal ang mga campaign materials na sobra sa itinakdang size limit, gumamit ng maling materyales o di kaya nakapaskil sa mga puno o poste ng kuryente o sa mga bawal na lugar.
Binigyan din ng Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagboto at ng resulta ng midterm election sa Lunes. Git ng Pangulo, malalaman dito kung may pagpapatuloy pa ng administrasyon ang mga ginagawang proyekto o kailangan ng ilang pagbabago ng direksyon sa pamamahala. Paliwanag ng Pangulong Marcos, magiging malaking problema kung ang mga mananalong senador ay puro kontra lang sa administrasyon. Ayun. Ang senador na maihahalal natin, na maihahalal sa eleksyon ay kontra sa administrasyon. Ang magiging problema, haharangin lahat ng gustong gawin ng administrasyon. Kaya't wag po tayo mapunta ron. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Aksidente! Ang aksidente sa kalsada dyan sa Delpan, 2 ang patay. Nako. RH29, Boy Gonzales. Kami boy! Jerry Anthony namatay ang mag-ama matapos na sumalpok ang kanilang minamanayong motorsiklo sa likod ng isang truck dito sa Delpan sa Tondo, Manila kaninang hating gabi. Ayon kay Police Major Jaime Gonzales, hepe ng Manila District Traffic Enforcement Unit, nangyari ang aksidente bantang alas 12:20 ng hating gabi sa bahagi ng northbound lane ng Delpan Bridge. Kinilala ang mga biktima na si Ricky Eludo, 54 anyos, at ang anak nito na si Eric na tinayatang nasa 30 anyos, residente ng Baseco Street, Port Area, Maynila. Nasa custody ng mga otoridad at truck driver na si Manio Marca Gregory Bersales, 36. Sa investigasyon ng mga otoridad batay sa kwento ng mga kaanak ng biktima niyaya ng anak na lalaki ang kanyang ama na lumabas at magmotor kung saan ito nagmaneho habang nakaangkas naman ang kanyang ama. Dagdag pa nito na nagulat na lamang sila nang mabalitaan ng nangyaring aksidente. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy! Susunod! Tito Bo! Ano nang update sa teleseryeng pinamagatang Iyon Taguig, Kanyang Makati? Ano na ang latest dyan matapos magpalabas ang korte ng Taguig ng isang kautusan na pumapabor sa Taguig LGU. Ayan. At update dun sa video, trending video na nag-aambang mananaksak si Congressman Pulong at sinasaktan ang isang negosyante sa isang bar sa Davao City. Yun. Kumpirmado, mga pulis at sundalo yung kasama ni... na hindi man lang umawat. Hindi man lang pinigil. At yung dalawang pulis doon, kumbachero, na confirmed, ay dinisarmahan na ng probinsya, ng City Police Director ng Davao City. Yo. Lahat ng yan sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:18. This time check is brought to you 7:26. Alamin muna natin ang sitwasyon sa Embo Barangays matapos na magpalabas ng kautusan ng Taguig RTC para ibigay sa pangangalaga ng Taguig LGU yung mga health centers, covered court, multipurpose buildings, daycare centers, parks, and other government properties dyan sa Embo Barangay. Alamin natin ang sitwasyon. Nandun si RH52, Edniel Parosa. Kami na Edniel! Magandang umaga, Jerry at Anthony. Narito tayo specifically sa Barangay Rizal. Isa sa mga pinakamalaking Embo Barangay na nailipat nga sa Taguig City dahil nga doon sa dispute ng Taguig LGU at Makati City Government. Naabutan pa ng DZRH News ngayong umaga itong paglinis, pag-akot ng upuan at pagbubukas ngayong araw atong primary health center ng Barangay Rizal following nitong order nga o kasunod nitong order ng Taguig RTC na nagbabawal doon sa Makati LGU na tigilan itong mga tauhan ng Taguig na paggamit itong mga ganito klase ng government facilities. Halimbawa na nga itong primary healthcare center.
Makalipas Jerry at Anthony ng halos 2 taon sa bilang ng mga tauhan ng Taguig City Government na nandito ngayong umaga, halos 2 taon ngayon lamang magagamit ang mga naghihintay na pasyente itong pasilidad na ipinadlak umano ng Makati LGU. Ayon kay Dr. Susana Amisqua, Chief Health Program Officer ng Taguig, na siya mismong nanguna sa pag-ikot para mabuksan itong health facility. Ayaw lamang humarap sa camera, pero sinasabi niya ay pansamantalang nasa catchment area sa barangay Ususan yung ilan nilang pasyente dahil hindi nga nagamit itong center sa loob ng higit 1 taon at kahit within 72 hours pa yung itinatakdang effectivity ng TRO na inilabas ng Cortes Taguig ay kagyat na isinilbi itong court order dito ng Taguig LGU. Kagabi pa lamang, no? Sir, kagabi pa lamang kayo nagsilbi ng court order. Umaga pa lang. Umaga. Kasi pang nabas. Wala namang pumigil dito from Makati government. Meron. May tumigil. Hapon. Paano pagtigil? Kung nagdadabi, ayaw nila tanggapin yung court order. Ano to nga, ibinabalik yung court order at nagis pa nga sa kotse. Nagis sa kotse. Paano nyo na-implementa kung may gano'n pala eksena? Paano nyo na-implementa? Sa dami ng nagpuntahan dito itong mga department. Ang gano'n pa is yung abogado ng Taguig City. At sa dumating na yung abogado nyo, at nang mapilit sila na gigibin na ito. Nagkausap naman ng maayos. Nagkausap naman ng maayos. Kagabi, kahapon, gagayo na rin nyo. Saan tanggapan kayo, sir? Ano pong office ito? Ha? Saan office ito? DRU, yung Public Transport Office at related staff dito ng Taguig LGU. Kagaya ng inyong narinig, may ganun palang eksena kahapon sa pag-isilbi ng court order. Pero at least ngayong umaga, ayun, gawin wala na, ayos na. So kahit 8 a.m. pa yung bukas ito, Jerry, pero syempre, health facility ito, talagang expectedly kapag narinig na makababayan natin na bukas ang isang health center, may maagang pigilahan. Ito to, may mga nanay na may dalang bata. Ayun nga. Itong makapila rito. May mga medical staff na ba dyan at may mga gamit at mga gamot na pwedeng ipamigay sa mga residente ng Embo Barangays? Binubuksan pa lamang itong mismong gusali, kaya hindi natin batid kung ano yung mga nasa loob. Pero kanina, naabutan natin na papapasok pa lamang ni Dr. Amisqua, yung pinaka-chief health operations ng Taguig. At siguro, isa ka pa lamang ini-inspeksyon itong loob. Pagkamat kung di ako nagkakamali, siya mismo yung nagpapasok sa loob dito sa mga kababae natin sa health center. Malamang merong mga dito, may mga Jerry, parang bear pa yung dahil pangalan Chappy ka na, Edniel, nagcha-chappy. Ikot na konti, yan. Lalabas lang ako. Galing ako dun sa first floor, sinilip ko lang yung loob. At medyo bear pa yung itsura ng loob ng health facility. Maunawa natin sapagkat may pangalang binubuksan. Pero the mere fact na pinapasok na ni Doktora itong ilang mga pasyente sa loob, mukhang ready na silang tanggapin. Ulit, yung mga pasyente, dito yan sa Primary Health Care Center na isa sa pinakamalalaking Embo Barangays, itong Barangay Rizal, jurisdiction na ng lungsod ng Taguig. So yan ang sitwasyon dito, yung mga nasa catchment area sa Barangay Ususan ay maaari nang magtungo rito sa Barangay Rizal Healthcare Center dahil binuksan na ito ng Taguig City Government. Latest wala sa Southern NCR, ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel! 7:32 ang ating oras, kaugnay niyan. Una natin ang pahayag ang Makati LGU. Nasa linya natin si via Zumba ito, Mother. Si Makati Mayor Abby Better Binay, isang tumatakbong senador. Mayor Abby, magandang morning! Magandang morning! Kumusta? Kumusta, Mayor? Okay naman, masaya. Ilang tulog na lang Oo nga. 5 araw na lang, eleksyon na. Saan ba kayo umiikot ngayon? Ay, nasa bahay lang ako. Aga. Oo. Saan ba ang yung grand rally nyo? Yung meeting di Avance? Sa Mandaluyong, sa Friday.
Dito lang pala. Friday pala, no? So mula... Pero ngayon, sa Bulacan kami mamayang hapon. Bulacan mamaya. Tapos bukas... Bukas lokal. So bali yung sa Alianza, dalawa na lang yung ano namin. Bulacan saka yung Mandaluyong, ano? Mandaluyong na yung huli. Bulacan, Mandaluyong. Kumusta na yung experience nyo sa pag-ikot? Nasa home stretch na to. May epekto ba yung mga sunblock na yan sa sobrang init ng panahon? Oo nga. Siguro yung experience yung sobrang nagustuhan ko kasi medyo first time ako nakaikot sa buong Pilipinas. Marami tayong natutunan, marami tayong naging bagong kaibigan, nag-reconnect sa mga lumang kaibigan. So, saka siguro yung kami dun sa Alianza, ako, hindi ko alam dun sa iba, pero ako at least alam ko na nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan na mga kasama ko sa Alianza. Sa mga huling survey nitong mga nakakaraan, ang ganda ng ratings mo, Mayor, nasa 6 to 13. Itong ano ba ito? Pulse Asia? Pulse Asia. Naniniwala ka ba sa survey? Hindi siguro yung sa ranking. Mas ginagamit ko yung survey doon sa yung para sabihin kung saan kang region medyo kailangan pumukpok, kailangan magbabad, ano yung mga issues na dapat pinag-uusapan. Yung ranking, hindi masyado dahil depende pa rin yan sa araw ng botohan. Kaya kahit mag number 1 ka, number 2 ka, ang sa akin, hindi ka dapat nagiging kumpiyansa. Dahil maraming pwedeng mangyari between the last survey hanggang sa araw ng botohan. Ito, may kalalabas lang ngayong araw na to. Kanina madaling araw, pinadala ng Okta Research. Kayo ay 3 to 10. Pero pag binilang mo to, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Madami. Hindi, 8. Parang pag binilang mo yung magkakasunod-sunod lang kasi yung ranking magkakasama. Tinitingnan ko, ikaw ay pang number 8 naman dito. Number 8. Oo, parang ganun. Hindi lumalayo. Hindi naglalayo. Oo, pero tama kayo doon, mahirap magkumpiyansa. Di kita nyo sa buntot no? At saka tatandaan nyo nung huling survey, huling election, hindi ba si Tulfo was number 1? Tama. Huling election, hindi siya nag-number 1. Yes. Oo, tama. So yun yung mga examples na hindi dapat masyadong nagiging kumpiyansa dun sa survey. Sabi nga nung iba, Mayor Abby, always running scared. Ganun na. Tama yan, yun ang tamang strategy. Iikutan nyo ba yung mga EMBO barangays, Mayor? Actually, nangampanya kasi ako doon ng nakatatlong baba ata ako sa EMBO last week. Kaya siguro mainit yung ulo nila, kaya naisipan nilang mag-file ng kaso. Ayun, andun yung reporter namin at nasa control na ng Taguig LGU, binuksan na, mga tao na ng Taguig ang nandun, Mayor. Hindi naman namin pinigilan yung sumunod kami doon sa court order. Tatandaan po natin, siguro kailangan natin, I'll just put it into perspective ha. Isang taon na po yan nakasara. 1 year and 5 months to be exact. Nung Lunes lang nila naisipan mag-file ng kaso. Meaning 1 week before the election, naisipan nilang mag-file ng kaso. Ditong Monday lang. Kaya nakakuha sila ng TRO hanggang Friday. So, yung 72 hours na TRO nakuha nila, hanggang Friday lang po yun. Hindi ho sinabi ng korte na kanila na yun. So, kumbaga sa ang layo masyado ng interpretation ng iba, at pati yung action sila na parang ang asta nila, sila na may-ari. Kasi TRO lang naman yung nakuha nila. Kami naman ay sumusunod lang para sinabi wag silang pigilan pumasok. Ang tanong ko naman po ay ganito, pagkatapos po ba ng Friday,
Yeah. At sinabi ng korte, binabawi ko na yung TRO, aalis ba sila? Yun ang tanong ko. And that timing, sobrang labo nung timing na kung kailang eksaktong 1 week before the election, ginawa nila to. Anong next legal move? Kung gusto talaga nila, kung gusto talaga nila ba, sinasabi nila na kawawa yung mga tao sa Embo, bakit hindi pa last year, January last year, 2024, nag-file sila ng kaso? Bakit ngayon lang? Okay. So ano pong next legal move ng Makati government? So marami ho kami i-file na kaso. Hindi lang ho yung sasagot kami doon sa kanilang summons, doon sa court. Kasi nakalimutan ho ata ng judge na may pending po na kaso na to. May pending ho na kaso na to eh. Kaya pati nga ho yung final nila na civil case nung Monday, which is recovery of possession, hindi naman ho sila yung sinasabing sila may-ari. Sa akin lang, I know, sasabihin na naman, kung sasabihin kong politically motivated, but it is obviously politically motivated. It is targeted against me kasi pumapasok ako sa survey. Kung gusto nila, totoo talagang gusto nilang tulungan yung mga tao sa Embo, dapat last year pa sila nag-file ng kaso. Why the delay? 1 year and 5 months bago nila naisipan mag-file ng kaso. So kami po ay mag-file ng maraming kaso, hindi lang ho isa. Pinag-aaralan na ho lahat ng aking abogado yung i-file ng mga kaso. Okay. Kasi yung pong property na kinuha po nila yung bond na pinost nila is only 20 million. Ang property po na kinuha nila is over 1 billion pesos. Uy. Hindi yung maliit na bagay yung kinukuha nila sa taxpayer ng Makati. Okay. Hindi yung biro yung ginawa ng court 1 B in assets. Almost 1.8 B. Parang kanya siya, para siyang isang ospital no? Kaya ang worry po namin ngayon, dahil gano'n ang ginawa nila, ang worry namin ngayon, baka pati po yung ospital namin ipasara na, kunin na nila, pati yung University of Makati kunin nila. Mababa pa palang mga legal battle ito. Mayor Abby, ako muna. Mahaba pa ho yung teleserye talaga. Mahaba pa yung teleserye. Mahaba pa yung teleserye. Pero kayo, busy kayo. Sayang itong mga natitirang araw para mas maabala kayo dyan. Kumusta ba laban ni Mayor, ni Congressman Campo Luis? Okay na kami. Nagkaroon ng konting tulong, kaya kumpiyansa na kami. Hindi ba kumpiyansa? Kumbaga confident po kami na makukuha na aking asawa yung Makati. Dahil sa support na natanggap. Kalalabas lang. Okay, thank you so much, Mayor Abby Better Binay. Good luck po sa inyo, sa natitirang mga araw, at ingat po kayo. Thank you. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Mahaba nga pala to. Mamaya na. 7:41. Tawa ka rin, ano? Kala nyo. Talaga, Oy, Kuyang Els Bartholomew, magandang morning. Ito, kay Doktora Jessica D. Ay, Doktora. Na lalo daw lumilinaw ang kanyang mata. Ayan, tama naman yan. Nakatutok sa 2x2. Hindi, may binabanggit ako sa iyo kanina. Ito palang Makati Subway Project. Ay, hindi natuloy. Hindi. Oo. Talaga? Wala na yan? Nagpahayag po itong si Mayor Lani Cayetano ng Taguig. At ang sabi daw po ng kontraktor, hindi na ito feasible dahil sa desisyon na pabor sa Taguig na ibinaba ng Korte Suprema. Ang sinasabi kasi ng kontraktor dito, kumbachero, kung hindi makakasama yung
isang portion ng dating portion ng Makati, hindi na, kumbaga, yung expected nilang kikitain doon para masulit naman yung yung gagastusin. Dapat nakipag-usap yung contractor sa Taguig din. Eto nga, kaya sabi ni Mayor Lani Cayetano, gusto kong linawin. Ayan. Hindi kailanman nakipag-ugnayan sa amin ang Makati tungkol sa proyektong ito. Hindi bago magdesisyon ang korte. Hindi, lalong hindi daw pagkatapos. Kaya ang pagsisi sa Taguig ay hindi lamang mali, kundi malayo daw sa katotohanan. Nasisisi pa pala. Wala pa man lang, yan na pala si Mayor. Mayor Lani. Pwede ka bang magsalita? Kami ang salita ng salita dito. Mayor. Araw, naging usap-usapan ang pagkansela ng Makati Subway Project. Ayon sa contractor, hindi na ito feasible dahil sa desisyong pabor sa Taguig na ibinaba ng Korte Suprema. Gusto ko lang linawin. Hindi kailanman nakipag-ugnayan sa amin ng Makati tungkol sa proyektong ito. Hindi bago magdesisyon ng Korte at lalong hindi pagkatapos. Kaya ang pagsisi sa Taguig ay hindi lamang mali, kundi malayo sa katotohanan. Ngayon, sinasabi ni Mayor Abby Binay na ang Taguig daw ang uncontrollable variable na sumira sa plano. Tayo na naman ang itinuturo. Pero tanungin natin, kami ba ang pumasok sa multibilyong proyekto kahit may kasong nakabinbin? Nako, kami ba ang gumastos para sa mga istasyon na nakatayo sa lumang? Okay, thank you. Mahaba-haba pa nga pala itong na to. So sa madalit salita, wala na yan. Paano yung mga nag-invest dyan? Yan nga. Paano yun? Di ba meron pang Infradev? Yung IC, pumasok sa stocks exchange. Wala na pala yun? Oo, nako. Pambihirang patiso. Ang ganda pa naman yan. Yung pa naman ang sinasabi nating kauna-unahang subway na matitikman natin. Nako. Sana naman maihabol pa rin. At Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Napaalala lang, kumbatsero ng PAGCOR, yung kanilang photo contest. Sinimulan ng Feb 1. Pwede ko kayong sumali dyan. Yan po ay para sa mga professional and pati na rin sa mga hindi professional o mga amateur photographers. Ayan. So binuksan na kasi yan nung Feb 1. At ito po ay ayon po kay Chairman Al Tenco, layo ng photo contest na ito na ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng mga highways, tulay, seaports, airports at iba pang may kinalaman sa pag-unlad ng ekonomiya. Ayun. Maaari pong magsumite ng photo entries sa ilalim ng 3 kategorya. Ito yung conventional, mobile at drone category. Ayun. 8 grand winners ang pipiliin ng PAGCOR sa bawat kategorya. Tatanggapin po yung entries. Hanggang July 31 lamang. Ayun. Baka gusto niyo lang magpalit ng bubong, ha? Buti na lang, may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Cherylum pre-painted ka na. Uy, happy birthday pala kay Leia Menchero. Leia. Ng CFO sa Central. Leia. At Ohayo gozaimasu, sabi ni Kuya Arthur Fermin at saka ni Ate Alice. Dahil birthday daw ngayon ng kanilang O1, si Kuya Manny Benedicto. Kuya Manny Benedicto, happy birthday. Paano ba pagbati sa Japanese ng happy birthday? Happy birthday to you. Tama ba yun? Kaselo lang, May. Balak mo bang mag-upgrade ng sasakyan? Abay, subukan na ang Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid. Aba, ayos yan, kumpachero. Ang Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ay merong 1.5 turbocharged na makina para sa maswabing pagmamaneho.
Gamit ang kanyang hybrid system na mayroong sariling baterya, abay, nabuboost nito ang performance ng makina at fuel economy. Magkano ba yan? Sa halagang 1,110,000, magkakaroon ka na ng brand new Tigo 7 Pro Hybrid. Kaya ano pa hinihintay nyo? Mag-test drive na. Engineer JC Ancheta, ano na? Nasubukan mo naman mag-test drive? Sabihin mo ulit pangalan namin ni Kumbachero. Pagagamitin ka na dyan yan. Pero soli mo, ha? Hoy, antabayanan nyo po mga follow-up mamaya. Meron hong inireport ang Davao City PNP na 2 security personnel ni Kong Pulong. Mukha dyan. Nakita mo ba, Mother? Mother, nakita nyo ba? Sana makita natin sa kwan Pwede ba natin makikita bago lang kami umuwi, Mother? Bago lang kami umuwi. Importante to. And dito po, yung po palang kasama dun sa video habang tinatangkayang yung inaambaang saksakin. Paano yung pagsaksak mo, Chero? Pataas, galing sa taas. Ni Congressman Pulong at hine-headbutt yung isang negosyante. Tsaka sinaksak sa tagiliran ng puluhan ng kutsilyo. Meron po palang 2 pulis doon. 2 pulis doon na taga Davao. Ang pangalan po ng 2 pulis na yan ay si PEMS. Si PEMS. Si PEMS Rexter Miliano. Rexter Miliano at Police Staff Sergeant Leonard Pamat. Naka-assign daw po sa Police Station 12 at Police Station 7 ng Davao City. So ito daw pong mga ito ay kinasuhan na ni Colonel Hansel Marantan, ang police chief ng Davao. At sila daw po ay maharap sa administrative case at grave irregularities in the performance of duty, particularly acting as bodyguards for a police or for a public official without proper authority. Nako, ayan na. Dinisarmahan na rin daw po itong 2 pulis na ito, sabi po ni Colonel Marantan. At meron pa 2 tao doon, Kumbachero. 2 Air Force. Philippine Air Force personnel, Staff Sergeant Francis Vasquez, at saka itong si Sergeant Carlos M. de Guzman, Philippine Air Force, were reportedly present during the incident. Wala rin ginawa. Wala din silang ginawa. Meron silang nakikita doon. Wala man lang silang ginawa. They were acting as bodyguards. Ayan. Para sila, yun nga ang problema natin, mga kaibigan. Yun daw pong 2 AFP personnel nito mula sa Philippine Air Force will be subjected for further validation and subsequent referral AFP for investigation. Yan. Nako po. Talaga naman. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na!